Ito mga tropa, bale, Sabado po ngayon dito, ng umaga. Magkukwento lang ako mga tropa about sa nangyari po kagabi. Yun, hanggang madaling araw ng Sabado dito sa Canada. Pumasok po ako kahapon, kaso umuwi din po ako agad. Siguro mga 30 minutes pa lang po ako dun sa trabaho. Umuwi na po ako agad. Yun. Kasi mga tropa, masama pakiramdam ko. Biglang sumama ang pakiramdam ko nung pagpasok na, nagbihis na ako, tapos magsimula na ako magtrabaho. Biglang sabi ko, parang nahihilo ako, mga ganun. Tapos biglang, pagpasok ko na dun sa trabaho, nakapagsimula pa ako, disassemble pa ako ng makina. Ay, hindi pala. Bale, kinuha ko muna pala yung mga gamit na paglalagyan po ng makina na babaklasin. Tapos, yung mga padlock na ilagay ko na kasi kailangan po ng padlock sa mga makina para iwas aksidente. Okay, nailagay ko na. Tapos nararamdaman ko parang sabi ko, ano nangyari? Parang nahihilo yata ako. Yun. Tapos sinabihan ko yung mga kasama ko habang nagbibihis kami ng mga uniform namin, yung ginagamit namin sa factory. Sabi ko, parang iba yung pakiramdam ko, parang nahilo ako, sabi ko. Alam mo yung parang nausog, mga ganun. Di ba yung sa probinsya, yung mga parents, yung mga ganun, sinasabi, nausog yan, ganyan. Ganun po pakiramdam, yung namamawis ka na, nilalamig ka, tapos nahihilo ka, yung sikmura mo parang umiikot, parang ganun. Tapos nahihilo ka na medyo masakit ang ulo. Sabi ko, nangyari? High blood yata ako, mga ganun. Tapos, sinabihan ko na yung mga kasama ko doon sa trabaho, doon sa pinaka-area namin, sa department namin, doon sa pinaka-pioneer. Kasi mga tropa, nahalata nila ako na parang wala ako sa mood. Kasi nga, Friday dapat masaya kasi walang assemble. Maganda kasi pag Friday, walang assemble, walang ganong gawa. Basta matapos mo yung trabaho mo at linis, okay na. Diba? Yun, dapat masaya kami pag ganun. Ang problema mga tropa, talaga, napansin nila na parang tahimik ako, ganyan. Yun. Sabi ko, kuya, kasi masama pakiramdam ko eh. Biglaan eh. Nahihilo ako. Para ako masusuka, mga ganun. Yun. Sabi ni kuya, pagpaalam na ako, pag-uwi ka na kasi baka mangyari, di ba? Yun. Tapos, sinabihan ko yung kasama ko dun sa area ko na parang, bro, sabi ko parang uwi yata ako. Para ako masusuka na umiikot yung paningin ko. Mga ganun. Tapos, sabi niya, baka high blood. Ganyan. Hindi naman, sabi ko, kasi di man sumasakit yung batok ko, di ba? Pag high blood, sumasakit yung batok. Yun. Pagkatapos kong sinabi yun, sabi ko, di ko na talaga kaya. Sige bro, sabi ko, paalam na ako. Tapos nung paglabas ko dun sa department namin, bigla naman dumating yung kung sino yun. Basta medyo mataas-taas din. Pinagpaalam ako ni kuya, yung pioneer. Tapos, yun, agad kinuha ako. Ay, bago pa ako pinagpaalam pala, pumunta muna ako dun sa mga lagayan ng mga hose, yung mga ginagamit namin pang linis. Tinabi ko na yung hose ko kasi plano ko na umuwi talaga. Tapos, pagtanggal ko ng damit ko, yung uniform namin, hindi damit parang kapote. Pagtanggal, yumuko ako ng konti, bigla na ako sumuka. Sumuka na ako ng madami. Ngayon, sa simento, maglilinis pa ako ngayon. Pinilis ko na lang, naligo sa basurahan, hindi ko na talaga kaya, nahilo na talaga ako at masama na pakiramdam ko. Tapos, pagkawalis ko, bigla naman nasuka ulit ako dun sa basurahan, buti sa basurahan na lang. Yun. Tapos madali, tinanggal ko lahat. Yung mga yung mga uniform ko, ganyan. Tinanggal ko na. Wait lang, nagluluto ako rin. Wait lang. So, syempre, walang katapusang sopas. Ayun o. Nagluluto ako mga tropa sopas. Tapos, wait lang mga tropa na. Matapos akong magsuka ng marami kahapon o kagabi at ng madaling araw, gusto ko naman yung ganyan, sopas. Yan o. Diba? Kain tayo. Yan, sopas with egg.
Ayun mga tropa, no? Yung kwento ko kanina, yun masama yung pakiramdam ko. Pero yung ano kasi mga tropa, kung alam ko lang na dapat kung agad akong nagsuka dito pa lang sa bahay, hindi na ako papasok. Kasi talagang mas priority ko talaga yung healthy talaga. Hindi ko alam kung anong dahilan, no? Siguro sa kinain kong ice cream siguro. Kasi alam mo yung ganito kalaking ice cream, ganyan, yan, ganyan. Pa-oblong siyang ganyan. Yung nakalahati ko kasi nung kahapon ng gabi, hindi, tanghali, kahapon ng tanghali. Mga ganon. Naubos ko kasi yung kalahati, ang dami nun. Baka dinabig yung sikmura ako di ba? Nagsuka ako. Alam mo yung parang nausog ka, nabati ka sa Pilipinas, di ba? Uso yun. Pero hindi ko alam kung totoo yun, pero di ba? Yun. Tapos, yun nga, nagpalit ako na tinanggalan ko na yung yung parang kapote. Pagyuko, sumuka na ako. 2 beses. Buti yung pangalawang beses sa basurahan na. May basurahan kasi dun sa bisa namin. Lagayan ng mga gloves, mga ganun. Tsaka mga tissue, mga ganun. Yun. Tapos biglang, nung akit na ako, nagdala akong plastic mga tropa. Plastic talaga kasi baka sumuka ako sa taas o sa office, di ba? Nakakahiya. Nagdala na ako ng plastic para sigurado. Pero, nung nasuka ko naman yung 2 beses na yun, medyo naginhawaan na ako. Pero alam ko meron pa. Hanggat hindi nauubos yung kinain ko o yung nakain ko, hanggat hindi nauubos sa sikmura ko, hindi titigil yun sigurado. Yun. Tapos nung sabi nung sa office, ano nangyari? Ganyan. Sabi ko nahilo ko, tapos nagsuka ko 2 beses, ganyan. Tapos yun, sabi niya, sige, pahinga ka muna. Siguro mga pahinga ng 30 minutes sa kantin. Inom ka ng tubig, tapos balikan kita after 30 minutes. Pag okay ka na, pwede kang pumasok ulit. Tapos kapag hindi pa rin okay, pwede ka nang umuwi, sabi niya. Yun. Tapos sabi ko, hindi ko talaga kaya. Kasi alam ko talaga kapag ganun talaga yung naramdaman ko, magdamag yun. Kasi kahit maisuka ko lahat yun, yung nasikmura ako, nandun pa rin yung parang nalalambot ka, di ba? Kasi mga tropa ng bata ako, ganyan din ako dati. Sabi na usog daw ako, ganyan. Yun. Ngayon mga tropa, habang hinihintay ko yung 30 minutes mga tropa, sumuka na naman ako sa kantin. Kasi nahilo na naman ako. Gumano lang ako, ganyan lang. Yun. Sumuka na naman ako mga tropa. 2 beses na sumuka. 2 beses. Yung pangalawang beses, dun na yung naramdaman ko na said na. O wala na. Wala na naman yung tiyan ko. Ganun. Kasi sumusuka pa ako. Wala na akong maisuka. Sign yun na naubos na po yung nasa tiyan ko. Yun. Kaya magiging okay na ako. Pero hindi pa rin ako pwede magtrabaho kasi manlalambot pa ako eh. Kabisado ko po kasi. Ngayon, pinalikan ako ng 30 minutes. Hindi ko na sinabi nagsuka ako. Kasi nagsuka ako dun sa hugasan. Sa hugasan. Mamaya magbara pa yun eh. Ako pa si hindi. Kasi hindi ko naman alam kung ano gagawin ko, di ba? Nagsuka ako dun sa may hugasan. Agad naman kasi nawawala. Pumapasok agad naman sa Okay naman. Tinry ko nga baka bumaray. Hindi naman. Kasi yung suka ko naman, medyo naman siya. Yung durug-durug naman na. Ayan. Tapos binalikan niya ako after 30 minutes. Sabi niya, okay ka na? Sabi niya. Sabi ko, hindi pa rin. Sabi ko, sir. Sir, hindi pa okay. Sabi niya, anong gusto mo? Mag-stay ka dito o uuwi ka? Kaso, yung sagot mo yung taxi. O ikakalta sa sahod mo. Yun, napaisip ako. Alam ko naman mahal dito. Pero sabi ko, kailangan kong magpahinga. Meron naman sa company na tulugan o yung parang sa mga emergency na tulad ko, medyo masama pagramdam ko, meron doon parang maliit na kwarto para sa mga ganon. Sabi ko, kung mag-stay naman ako doon, mamaya kasi, hindi naman ako makakapagpahinga na maayos. Tapos ang layo pa sa CR. Malayo? Medyo malayo sa CR yun. Kaya sabi ko, kung masusuka naman ako, tatakbo pa ako sa CR. Diba? Kaya sabi ko, sir, uwi na lang ako, sabi ko, kasi kailangan ko magpahinga. Okay, sige, sabi niya. Tapos tumawag siya ng taxi. Tapos sabi ko, sir, magkano ba yung taxi?
Sabi mo kano yung ano niya, cost niya. Tapos sabi niya, di pa ako nagtataksi eh, sabi niya. Pero sabi niya nasa $60 o Canadian dollars. Oh, napaisip ako. Medyo nawala yung hilo ko. Ang mahal pala, sabi ko. Pero syempre, kailangan ko pa rin magpahinga sa bahay talaga. Sabi ko, $60 kikitain ko yun. Pero kung makapagpahinga na ako ng maayos sa bahay, mas okay. Kesa naman sa mahilo ko, di ba? Doon, wala naman mag-aalaga sa akin doon. Although dito, wala din naman, pero malapit ang CR, ganyan. Ayos. Tapos kung kailangan ko ng sa pagkain, sa inumin, ganyan. Mahal lang, mabilis lang. Unlike doon kasi sa company, mahirap. Diba? Dito kasi, andyan lang, yung mga stocks, pagkain, ganyan. Although di ako kumakain pag ganun po nagsusuka ako, hindi po ako kumakain talaga. Kasi once na kumain ka, isusuka ko din. Kailangan maubos talaga yung sa sigmura. Ngayon mga tropa, nagluto ako ng sopas kasi gusto ko soup. O yung talaga, yung sabaw-sabaw, ganyan. Hindi ko muna nilalamnan yung tiyan ko ng mga hard o yung mga, yung heavy meal, mga ganun. Kailangan talaga yung mild muna. Kasi baka mabigla na naman yung tiyan ko, di ba? Ito pa mga tropa. Wait lang. Harap. Yung kanin ko, may kanin ako dito, hindi ko kinain kasi medyo mabigat sa tiyan yun eh. Tapos yung baon ko, naiwanan ko pa sa company. Yung access card ko, para access card ba tawag doon? Para makapasok ng company, nandun sa bulsa ng lunchbox ko. Tapos naiwan ko pa dun sa loob yung lunchbox ko, di ba? Hindi ako makapasok ngayon. Habang inaantay ko yung taxi, gusto kong bumalik kaso wala yung card ko para makapasok. Kaya pinauwi ko na lang sa mga kasamahan ko. Pagbalik, wala nang laman yung lunchbox ko. Kinain nila. Good thing naman mga tropa. Pag mga ganong bagay, okay naman sa akin yun. Maganda nga na kinain nila yung baon ko. Kasi hindi ko naman siya makakain eh. Kasi nga, mas gusto ko kumain ng sopas, sabaw, ganyan. Sabi ko, salamat at kinain kasi di ko makakain yun. Yun. Nagpasalamat pa ako. Ano mga tropa, sa atin, kasi mga ganun, no, may mga bagay talaga na hindi natin naasahan. No? Pag ganun, iuwi nyo na. Huwag na kayo manghinayang sa sahod kasi yung healthy natin yung nakasalalay, di ba? Ayoko sana umuwi kasi pinipilit ko magtrabaho. Kasi iniisip ko yung kasama ko, yung mga kasama ko sa department. Kasi yung makina ko po kasi talagang medyo may kalakihan talaga. Iniisip ko, sinong magtatao doon? Sino magtatrabaho? Pagod sila kasi kung palipat-lipat yung mga kasama ko, pagod masyado sila. Kahit Friday pa kahapon. Sabi ko, nahawa pa ako mga tropa. Iniisip ko pa talaga yung kalagayan nila doon. Kasi nga, di ba, mapapagod sila masyado. Kasi nga, nawala na isang tao. Yun. Kaya pinipilit ko magtrabaho. Kumuha pa ako ng lagayan. Yun, lagay ng mga disassemble na machine. Ganyan, yung kakalagin. Pinipilit ko talaga, pero hindi ko talaga kaya. Kaya kinausap ko sila. Isa-isa. Dalawa. Kinausap ko si kuya at saka yung katabi ko. Na kabatch din namin. Sabi ko, bro, hindi ko talaga kaya. Baka uuwi ako. Sabi ko. Nag-agree naman sila sa akin. Siyempre, hindi mo naman kaya magtrabaho. Makaka-aksidente ka pa, di ba? Yun, inisip ko lang kasi walang tao. Wala masyadong tao. Na baka mapagod masyado sa trabaho, ganyan, sa department. Siyempre, tatrabuhin nila yung trabaho ko, di ba? Pag ganun mga tropa, kausapin nyo lang kasama nyo. Pag na-experience nyo na-experience ko, yun, kausapin nyo lang sila. At makikinig naman mga yan. Siyempre, nag-aalala din sila sa kalagayan mo, di ba? Ganun. Medyo nahihilo lang ako ng konti sa gutom kasi nga, binigyan ako ng noodles ng kasama ko. Yun. Kasi wala pang laman yung sikmura ako at nahihilo talaga ako. Kaya ng umaga. Hindi ako mapagluto kasi parang nanlalambot pa ako, ganun. Kaya nung
Naghihiwa ako ng carrots. Nakaupo ako. Oh. Sarap na ng sopas. Nagluto ako na madami. Kasi, may OT yung kasama ko. Ako hindi muna. May OT yung kasama ko. Sabi ko magdala siya mamaya. Mamayang 4. Ang pasok nila. Magdala ka, sabi ko, para makakain sila. Harap. Ngayon mga tropa, nakabawi-bawi na. Nakakain na din ako sopas. Wala na, di na ako nakakaramdam ng hilo. Tsaka sakit ng tiyan. Kapag hindi na masakit yung tiyan ko, parang umiikot lang. Alam mo yun? Hindi masakit pero parang umiikot kasi umaangat. Yun, sinuka ko talaga. Tawa nga ako eh. Buti walang tao dun sa parang imbisan namin ng uniform. Kundi mandidiri yun sa akin. Harap. Pero mga tropa, okay na ako. Di na ako nahihilo. Kain tayo mga tropa, no? Kain muna ako, no? Kinwento ko lang yung nangyari kagabi, talagang grabe. Nasuka ko ang dami. Nasuka talaga ako doon. Buti walang tao. Tapos yun, sinabi ko nga, nasuka ako doon sa loob. Sabi ko, lininis ko na. Alam mo, nahihilo na ako. Tapos, inisip ko, paano to? Sabi ko, may suka pa ako dito. Nilinis ko, nagwalis ako, nahihilo ako. Tapos pangalawa doon sa suka ko doon sa basurahan na. Ay, hirap ng ganun. Kaya mga tropa, nung una pa lang, naramdaman ko na yung ganong pakiramdam. Alam ko yun, kabisado ko yun eh. Sabi nga ng lola ko, ng nanay ko, ganyan, nausog ako o nabate, ganun. Yun yung uso doon. Kaya ako naman, alam ko, pag ganun, pakiramdam, ay, uwi na ako. Hindi na pwedeng tuloy pa to. Hindi na. Kasi talagang susuka ako ng madami. Kabisado ko mga tropa eh. Kaya umuwi ako agad. Yun. Pero pagdating dito sa bahay, dahil nga naisuka ko na lahat doon sa company, parang nalalambot na lang ako dito at humiga na lang ako at nagpahinga. Tapos, yun na. Hanggang kinabukasan na 2:00 ng umaga, nagising na ako, medyo nalalambot. Di na ako nasuka. Kasi nga, naisuka ko na lahat. Yun. Yung mga tropa, senior ko lang to kasi, baka ma-experience nyo din eh. Yun, lahat kasi sinishare ko naman. Baka kasi ma-experience nyo, mahirap na. Umuwi na kayo. Kaysa naman dun pa tayo sa company nagkalat. Ako kasi, naramdaman ko na, pumasok pa ako. Bali 30 minutes na ako dun sa loob mga tropa. Wala pa nga 30 minutes. Ay, meron naman, 30 minutes. Tapos sabi ko, anong nangyari? Nasuka ako bigla doon. Yun, wala pa akong 30 minutes. O 30 minutes siguro mga ganun. Kaya pag ganun mga tropa, umuwi na kayo kasi mahirap na. Baka mamaya mahilo ka, tapos managlag ka sa hagdan kasi may mahagdan sa amin. Although hindi siya kataasan, mga 5 steps. O 5 steps siguro mga ganun. Ako mahuulog ako, di ba? Hindi, laglag. Yun mga tropa, kaya pag ganun na experience nyo, uwi na kayo. Mas maganda magpahinga sa bahay. Komportable. Yun. Nabusog na ako. Ayun mga tropa kain muna ako. Maraming salamat sa pakikinig. Yun, pag ganun ang experience nyo, uwi na lang kayo. Magpahinga kayo kasi importante talaga yung kalusugan natin. Huwag kayong manghinayang sa kikitain kasi kikitain pa yun. At yung mga tropa, yun po ang nangyari sa akin kagabi hanggang kanina madaling araw. Sige mga tropa, Bye-bye.